Praise God. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po mga anak ng Diyos? Amen po ba? Nagtagumpay po ba tayo? Amen. Masarap pong makita ang bawat isa na nakangiti, buong galak, na ipinaparamdam at ipinapakita na natutuwa ka na maka-fellowship ulit ang isa't isa sa atin. So, wala sigurong taong hindi nakakaranas ng problema. Ano? Lahat ng tao may pinagdadaanan. Ano man ang estado mo, kapatid, hindi ka exempted sa hamon. Lalo tigit kung ikaw ay Kristiyano na. Talaga pong ipaparanas sa iyo ng Diyos kung paano ang totoong anak ng Diyos ay may mga ipinapadaan talaga siyang problema. Pero masarap doon, ginaganap ng Lord yung pangako niya. Sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. So pinalalakas ng Lord ang kanyang mga anak sa katotohanan ni minsan, kapatid, hindi ka iniwan ng Lord. Tapat siya. Anong sabi dun sa verse natin nung Friday? Kahit hindi ka tapat, ang Diyos ay tapat pa din, no? So kung itakwil man natin ang Lord, abay, itatakwil din tayo kasi hindi niya pwedeng itakwil ang kanyang sarili. Sabi doon sa Timothy, 2 Timothy ba yun? Pinag-aralan natin first ng Friday. So ayan, so nakakatuwa naman marinig ang inyong mga, thank you kapatid, thank you anak, ang inyong mga patotoo at explanation niya rin po doon sa ating, ano ba yun? Memory verse with explanation. So, malinaw na kailangan ipanganak tayo ulit kasi yung ating katawang to, sino ba yung nag-explain nun? Hindi to pwedeng makakita sa kaharian ng langit. Kasi itong katawang ito ay makasalanan. So, kailangan ipanganak ka ulit. Ang linaw, ang sagot doon ni Nicodemo, paano ka papanganak ulit? Matanda na po ako. Makakapasok pa ba ako sa sinapupunan ng aking ina? So, hindi na. So, ang sabi dito ni Christ, ang ipinanganak sa laman ay laman. Diba? Ngunit ang ipinanganak sa spirito ay spirito. So, tayo nagdaan lahat sa kapanganakan ng laman dahil nanggaling tayo sa ating mga nanay. Pero nung nakaalam tayo sa katotohanan, nalaman natin yung ating tunay na kalagayan sa harapan ng Diyos, na tayo pala ay makasalanan, minana natin, sa ayaw at sa gusto mo, meron kang minanang kasalanan. Di sana kung minana natin lupain, no? Di sana kung minana natin, ikta-iktaryang lupain, maraming hindi Ang minana natin ay kasalanan at ang linaw, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya lahat ng tao namamatay. Subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Christ lang, ang Panginoong Jesus. So once na nakaalam ka na, nakilala mo na, makakalaya ka doon. Dahil ang sabi, you will know the truth and the truth will set you free. So makikilala mo. Sino ang nakilala mo? Sino ang truth? Si Jesus Christ. So sino lang ang pwedeng magpalaya sa iyo sa sin? Si Jesus Christ. Bakit? Dahil siya lang yung namatay sa krus ng Kalbaryo at after nun, nabuhay siya ulit. Hindi siya nanatiling patay, ha? So ang linaw, hindi niya sinabing, kung hindi kayo magpalit ng relihiyon, kung hindi kayo lumipat ng grupo, kung hindi kayo lumipat ng sasamahan ninyo, hindi Ang sabi dyan, kung hindi kayo, asa na dyan? Ma-born again. Oo. Tagalog, kapatid. Kasi hindi kami mga foreigner. Si Brother Johnson lang. No, maliban. Ipanganak kang muli. So, naway maging malinaw ito. So, ma-challenge tayo sa na-share ni Brother Pao na nung buhay pa si Mr. Martinez, tinanong siya, born again? Bakit? Diba? Ma-challenge kayo doon na maaring maka-encounter kayo ng tao, anong relihiyon mo? Ay, born again po ako. Bakit kailangan ma-born again? Kailangan, ang ibig bang sabihin, ipanganak ka ulit? Dapat alam nyo pong ipaglaban? Or alam nyo pong ipaliwanag? Confident kayo? Tama ba yung word ko?
Confident kayo sa sarili nyo na ang kailangan po kasing ipanganak sa atin bilang tao ay ang ating spirit. Kasi yun po ang makasalanan, yun po yung namatay. At hindi po iyan makakalapit sa Diyos. So kung kailangan po pagka naipanganak pong ulit ang ating spirit, meron na po tayong personal na kaugnayan sa Diyos Ama dahil kay Jesus. Kaya po nakakatawag na tayo ng Our Father, Abba Father in heaven. Aming Ama sa langit. So wala kang karapatang tumawag ng Ama sa langit kung hindi kanya anak. Nagkakaintindihan ba? Diba? So dahil ikaw ay anak na ng Diyos, dahil kay Christ, nakakatawag ka na sa kanya ng Ama naming nasa langit. Ama ko, Abba Father, makapangyarihang Ama. So lagi nating idinudugtong sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. So hindi mo pwedeng Ama dahil mabait ako, lumalapit ako sa iyo. Hindi pwede. Ama dahil masunurin ako, tugunin mo yung prayer ko. Hindi rin pwede. Ama dahil religyoso ako, kailangan yung hingin ko ibigay mo. Hindi pwede. Ama sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Kaya ako lumalapit sa iyo. Malinaw ba? Kaya pag nag-examine tayo, maya-maya pag nagtanong ako, may papatayuin ako, kailangan ready kayo ha. Mahilig pa man din ako sa ganon. Oo. Paliwanag mo nga kung anong kahulugan ng born again. Paano naging malinaw? Paano naging malinaw sa'yo? Anong pagkaintindi mo? Okay, so tayo po ay pinagpala ngayong araw na to, or blessed, dahil muli nagkaroon tayo ng chance na magkita-kita. Hindi lang dahil nakasanayan natin, ay, Sunday kasi kailangan mag-church ako. Sunday, kailangan magpalakas. Tama? Kasi Monday to Saturday, masyado tayong drain. Oo, maraming dahilan para ma-drain ka. Loaded tayo ng mga toxic toxic na word, toxic people, ano pa, toxic na mga problema. Pwede bang, no? Pwedeng i-consider as toxic ang problema, pero pwede ring opportunity or chance para ma-experience ang goodness and faithfulness ng Lord. So, isa pang blessed tayo kasi nakasama natin si Jovelyn. Ka ba, kapatid? Jovelyn, palakpakan natin ang Lord sa buhay ni Jovi. Jovi, welcome sa gawain ng Panginoon. First time, hindi na. First time dito or nai-invite ka na sa iba? First time pa din? O na-invite ka na sa Bible study? Ayon. So, na-invite ka na sa, may mga youth camp? Di ba may ganyan? Sa probinsya, may mga kamag-anak kang Kristiyano? Ayun. So, kita mo na, mahal ka ng Lord. So, na-meet mo hindi pala. Doon pa man, niya na kaibigan niya na. Naimarites ka na sa amin, sorry. Noon pa man, magkakilala na kayo, magkaklase ba? Magkasama kayo sa school lang, schoolmate, yan. Magkalugar din, tama. Pero ngayon, galing ka pa ang family mo nasa Cavite na. Or nasa Cavite ka lang nag-work. Okay, doon ka rin nag-work o dito na? Cavite pa rin. Ba, ang layo Ang layo, Pero kami ay nagpapasalamat sa Panginoon na na-meet ka namin. At gusto naming i-share sa iyo na hindi ito coincidence lang. Hindi ito nagkataon lang, kundi ito'y part ng master plan ng Diyos sa iyo na makilala mo ang Panginoon bilang Lord and Savior. Makilala mo siya bilang sa isang Biblia at personal na kaparaanan. Okay? So, welcome ulit, kapatid. So, ngayon, palakasin na po natin ang ating spirit dahil kanina nga sabi ko, maraming dahilan para tayo ay manghina, maraming dahilan para tayo ay manlupaypay, pero dahil merong ibinibigay ang Lord sa atin ng panibagong pagkakataon na magpalakasan ng ganito, huwag nating hayaang ma-miss out natin or mabaliwala natin. So, bigyan natin ng panahon, yung isa't isa, bigyan natin ng panahon ng word ng Panginoon, bigyan natin ng panahon ang worship. Mahalaga po ang worship. Alam niyo po ba, habang tayo ay nag-worship, nakakabasag ito ng mga hukbo o gawa ng kaaway, ng kadiliman.
Nakakabasag ito ng mga pamamaraan ng kaaway, nakakasira ng plano ng mga evil. Alam nyo ba, laging may plano ang diablo sa inyo? Hindi man siya magtagumpay sa isa, hindi siya mauubusan. Gagawa siya ulit ng mga pamamaraan at mag-iisip siya ng paraan kung sino ang gagamitin niya. Pwede niyang gamitin ang malapit sa'yo, member ng family mo. Oo, wag na, hindi nalalayo. Kaya kailangan ready tayong lahat. Magpalakasan tayo. Ano po yung topic natin last Sunday? Si Pastor Randy ang nag-speech or nagturo? Rejoice in the Lord. May always ba? Wala. Rejoice in the Lord. So, hindi niya sinabing rejoice kung paano ang ibigay ng mundo. Rejoice in the world. Hindi. Rejoice in the Lord. So, mahalaga po na lagi tayo nagagalak sa mga bagay na may kinalaman sa paghahari ng Diyos sa ating buhay. So, makikita lang natin ito. Makukuha lang natin ang rejoice na yan o ang kagalakang yan sa kanyang word, sa kanyang pangako. Amen po? Amen. Makukuha lang natin yung rejoice na yan sa pamamagitan ng prayer. So natutuwa ako kay Anthony, yung patutuon niya na meron na siyang nakikitang, na-apply niya na yung self-control, patient, na-apply niya na rin yung time na natututo na siya mag-pray kahit ano man ang ginagawa niya, kahit sa lugar, na dati-dati naman, kailangan ko pang tumakbo sa simbahan para manalangin. Kailangan ko pang may mag-lead para makapag-pray. Ngayon, naiintindihan niyo na. Naiintindihan niya na kahit ikaw lang mismo, kahit saan ka, ano man ang sitwasyon mo. Tama ba, Brother Wilson? Pwede kang mag-pray. Ano man ang ginagawa mo, ano man ang may nararamdaman ka, kahit gaano ka konti yan, sabihin mo sa Lord. Gustong-gusto ng Lord yan na sinasabi mo. Naglalambing ka, di ba? Nagko-complain ka sa Panginoon ka mag-complain. Kasi kadalasan pag sa tao tayo nag-complain, nagsasawa ang tao. Tama ba? Naririndi ang tao. Masuko, no? Oo. Ano pa? Paulit-ulit. Pero pag sa Lord, hindi siya magsasawa. Mas gusto niya, makulit ka. Diba? Pag sa taong kulit mo, pero sa Lord, hindi. Kulitin natin ang Lord. Panginoon, nag-pray na ako sa iyo, pero lalapit ako ulit. Andito na naman, di ba? So, okay lang yon. Mas gusto ng Lord yon. Yung kinukulit natin siya. So, okay, ngayon tayo po ay mag-aral na. Mahalaga po ang ibinigay sa atin ng Panginoon kasi bawat isa sa atin talagang may mga pinagdadaanan na pwedeng makakonect sa word na to. Aklat ng Romans. Romans ano yan, kapatid? Romans 8:35 to 39. Amen? Romans chapter 8 verse 35. Tayo lahat ay tumayo at basahin natin ng malakas na marinig ng inyong spirit and soul ang salita ng Diyos. Kasi wala tayong Bible, pero ang monitor malinaw. Nababasa nyo ba? Amen. Brother Wilson? Okay po. Ayan, so ano pong sabi dyan sa Romans? Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo, buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo ay lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang mapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, at ang mga may kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Let us pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli kaming lumalapit sa inyo sa oras na ito. Salamat po, meron kaming lakas na ibinigay mo sa amin. May kakayahan kaming umawit, may kakayahan kaming magpuri sa iyo, may kakayahan po kaming magbahagi ng kabutihan na nararanasan namin araw-araw.
Salamat po, may kakayahan kaming mabasa ang salita mo. May kakayahan kaming marinig ang tinig mo, Panginoon. Patunay ito na ikaw ay Diyos na mapagmahal, mahabagin, mapagpatawad na Diyos. Ngayon, itinataas po namin sa inyo ang bawat isa. Dalangin ko po na kami naway maging karapat-dapat sa inyong harapan. Nawa makita mo sa amin ay ang Ama ay ang iyong anak na si Jesus. Kung meron ka pong mga nakikitang sagabal, bahid ng kasalanan, mga bagay na hindi karapat-dapat sa inyo, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakamali, pagkukulang, pagkakasala namin sa inyo. Minsan pa, O Diyos, linisin mo kami ng iyong banal na dugo, nang sa gayon kami ay maging karapat-dapat. Ang buhay namin ay maging katanggap-tanggap bilang isang haing handog, banal sa inyong harapan. Salamat po. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Hinahayaan namin ang spirito ng karunungan, spirito ng katotohanan, ang spirito ng kababaang loob na tanggapin ang inyong pagtutuwid, ang inyong pagtuturo, na kami, O Diyos, ay matuto at kami, O Diyos, ay maging matibay, matatag at maging lumago ang aming buhay Kristiyano. Salamat po sa mga anak mo, O Diyos, na patuloy na nagbibigay ng panahon para po sa ikatitibay at ikatatatag ng kanilang relasyon sa inyo. Gamitin mo lamang ako, Panginoong Hesus, bilang instrumento mo, alulod ng pagpapalang espiritual, ang pangalan mong maitaas, pangalan mo mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian. Akin pong sinasansala, pinapawalang bisa, at itinatakwil at itinataboy sa pangalan ni Jesus ang mga gawa ng kaaway sa lugar na ito. Ang spirito ng kawalan ng gana, ang spirito ng kawalan ng interes, makinig ng salita ng Diyos, ang spirito ng kasinungalingan, spirito ng pagdududa, sa pangalan ni Jesus. Akin tinatapakan at winawasak ang gawa na yan, at hindi ko pinapayagan na maghari sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord, sa power ng pangalan mo, Jesus, sa buhay namin. Salamat sa kapangyarihan ng Spiritong Banal na maghahari sa puso ng mga anak ng Diyos. Sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang lahat ng handang mabless ay magsabi ng Amen. Amen at Amen. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Bilang mga tagasunod ni Kristo, di natin makakailan na may mga pagkakataong di na dumadating sa ating buhay. Kristiyano, yung tayo po'y manghina, tayo po'y manlupaypay, dahil na rin marahil sa mga iba't ibang problema na pinapahintulot ng Diyos na mangyari sa atin. No? Tandaan natin, walang mga nagaganap sa buhay natin na hindi niya ipinapahintulot. Nangyayari ito sa isang dahilan na lagi natin titingnan yung isang sa perspektibong positibo, no? Sa isang positibong pananaw na sa ikabubuti natin. Na ito ay dahil nais ng Lord, na ikaw ay tumibay, na ikaw ay lalo pang magtiwala sa Kanya, na ikaw ay lalo pang makaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil kung easy-easy lang, kapatid, ang buhay natin, aminin natin o hindi tayo natututong tumawag sa Diyos ng mataimtim. Tama po ba? Pero pag may mga ipinaparana sa ating mabibigat, mga problema marahil na hindi natin inaasahan, natututo tayong lumuhod sa Diyos na may pag-iyak. Tama po ba? Natututo tayo na kung hanggat maaari lang, hawakan natin ang kamay ng Diyos. Hawakan natin kahit yung laylayan lang ng damit ng Panginoon, kagaya ng babaeng dinurugo. 12 years na dinudugo. Nahawakan niya lang yung damit, laylayan lang ng damit ni Jesus, tumigil yung pagbibleed niya. Na-encounter niyo yun? Natandaan niyo yun? At alam ni Jesus na may lumabas sa kanyang power. At ang sabi niya, sinong humipo sa akin? O sabi ng mga disciple, Panginoon naman, sa dami ng tao, paano namin malaman? Pero alam ng Lord kung sino yon. Hindi sa dahil hindi niya alam. Alam niya kung sino. Gusto lang ng Lord na yung taong yon, personal na lumapit at magsabi, ako yon. Nagawa ba yon? Nagawa, inamin niya, ako yon. So nakakatuwa. At binaliwala ba ni Lord yung faith ng babae? Hindi. So gaano pa kaya ikaw, kapatid, na meron ka ng personal na relasyon sa Diyos? Sa pagtawag mo, sa paglapit mo sa Panginoon,
nandun lagi, panghawakan mo yung katiyakan ng katugunan na hindi ka mabibigo. May mga problema na inaalaw ang Diyos na malayo sa atin, like yung problema ni Rodel. Malayo ang kanyang tatay. Gaano kahirap sa isang anak na hindi, kaya nga ang agad-agad niyang naging desisyon, uuwi ako. Yun yung instante. Kumbaga yun yung initial reaction mo dahil sa emosyon mo na gustong-gusto. Kasi tayo, yung kultura nating Pilipino, kahit wala tayong naiabot na material, makita lang natin, mayakap, tama po ba? Matapik mo lang, malaking bagay. Tama po ba? Marinig lang natin na kaya mo yan. Andito kami. Hello, tama ba? Malaking tulong, naiibsan ka, 'di ba? Sa isang membro ng pamilya. Makita mo lang na nandyan yung family mo, handa kang i-support, handa kang i-encourage, 'di ba? At sa pamilya din nagmumula ang discouragement. Pwedeng pamilya mo rin ang makakalugmok sa'yo. 'Di ba? Kaya nga mapalad ka at ikaw na meron kang mga Kristiyanong member sa family. May Kristiyano kang pamilya na nagpipray sa'yo. Tama? May kamembro kang pamilya na nagmamalasakit sa'yo. Kasi yung malasakit niya, alam mo na may kalakip na pagdaing yan sa Diyos. Kaya nga kapatid, yung kinakausap dito ni Apostle Paul, kasi maraming mga taga-Romans na puro complain. Tama? Puro daing. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, may makakapaghiwalay ba sa atin? Sa pag-ibig ni Kristo, tama ba? Yung sabi niya, binanggit niya na lahat. Yan po ba? Nandiyan na lahat, binanggit niya na. Ano bang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig? Pag-ibig ng Diyos. Kahirapan ba? Tagutom? Tabak? Ano ibig sabihin ng tabak? Kaguluhan, di ba? Kaguluhan. Away. Di ba pag nag-aaway-away, wala na yung love. Matay, Diyos-Diyos ka pa. Nagkipag-away ka naman, may ganun, di ba? Pero hanggat nandun ka, nag-stand ka. Nag-stand ka sa promise ng Lord, nag-stand ka sa truth. Kung sino ka, ikaw ay anak ng Diyos, panghawakan mo yan. Mahal ka ng Panginoon, higit kanino pa man. Sa taong nagmamalasakit sa'yo, huwag ka maawa sa iyong sarili. Bagkus, ituring mo ang sarili mong ikaw ay blessed. At lagi mo yan sabihin. Lagi mong, tawag nito, lagi mong banggitin. Lagi mong sabihin, I am blessed. Ako'y mapalad. Bakit ka mapalad? Mahal ako ng Diyos. Mapalad ako dahil may magandang plano ang Diyos sa akin. Amen po ba? Nakaka-encounter tayo ng mga taong ikaw ay ibinabagsak, ikaw ay ina-underestimate, di ba? Tinitingnan yung kakayahan mo, binibigyan ka ng hangganan, tinutuldukan ka, o sa ibang word, hinuhusgahan ka. Huwag ka dun tumingin. Tingnan mo ang plano o ang pangako ng Diyos sa'yo. So malinaw po mga kapatid ko sa pananampalataya, ang encouragement ni Apostle Paul, walang anumang mahirap na pagdadaanan natin sa mundong ito na pwedeng makapag-separate sa atin sa love ni Christ. Kaya nga ang pamagat ng ating pinag-aaralan ngayon ay nothing can separate us from the love of God. Pwede ko bang marinig ang amen sa inyo? Amen! Praise God. Wala. Kahirapan ba? Kawalan ba ng trabaho ng padre de pamilya? Mga sakit ba? No? Ano pa ba? Pangamba ba sa nangyayari sa ating kapaligiran? Na nagbubuga na ng gusto yung taal? Diba? Na indikasyon niya na anytime pwedeng sumabog? Tama? Magpapahiwalay ba sa pag-ibig sa atin ni Christ yung takot na ang Metro Manila pag nagkaroon daw ng the big one, 34,000 katao ang mamamatay. Yun ang prediction nila, or yun ang estimate nila, o yun ang ayon sa pag-aaral nila. Kasi maraming mga building ang pwedeng mag-collapse. At sa mga building nila, anong meron doon? Condominium, di ba? Di ba marami ngayon naninirahan na sa condominium? So yan ba ang magpapabagsak sa'yo? Yan ba ang magpapahiwalay sa'yo? Di ba dapat yun ang lalong magpapatibay sa kapit mo sa Diyos? Kasi sa Diyos ka lang magtitiwala ng kaligtasan nino. Kaligtasan mo, kaligtasan ng loved ones mo, ng mga kakilala mo, di ba?
Kasi hindi lang naman ang concern natin sarili natin. Dahil hindi naman tayo pwedeng mabuhay ng tayo lang. Tama po ba? Ano ba yung word ng mundo? No man is an island. Tama ba yun? No man is an island. So, ibig sabihin, walang taong na pwedeng mabuhay mag-isa. Kahit saan pumunta, kailangan may kasama. Di ba ba? Hindi pwedeng nag-iisa ka lang. Kasi, si Adan nga, di ba, nag-create ang Lord ng makakasama, makakatuwang. Di ba? Oo. So, kaya blessing sa atin, ang ating mga partner. So, sa kabila ng lahat ng hirap na maaari nating maranasan, meron tayong pangahawakan na kailanman hindi magbabago. Amen po ba? Yan ay ang pag-ibig ni Kristo sa atin. At nabanggit na yan ni Apostol Pablo lahat dyan. Nabanggit niya na yan. So, tayong mga anak ng Diyos ay nakakaranas. At talagang ipaparanas pa ng Lord ang lahat ng mga kahirapan na yan sa buhay. Kasi yan ay kalakip o kasama sa relasyon natin kay Christ, sa ayaw at sa gusto nyo. Sabi niya, meron bang Acts dyan, kapatid? Gawa, chapter 14, verse 22, anong sabi? Pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Pinayuhan? Sige. Muna tayo na maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi nila sa mga alagad. Sabi nila? Sa mga alagad. 14, ano yan kapatid? Verse 22. Ang sabi dito sa translation ng Bible ko ay 22. Pinapalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. At sabi nila, daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi nila sa mga alagad. Tama po ba? Opo. Tama. So pinatatag. So tayo, kaya tayo naglalaan ng time ganitong Sunday kasi ang unang layunin nito upang patatagin ka at ako. Kasi sino pa ba ang pwedeng magpatatag sa'yo? Pwede ka bang patatagin ang mga taong walang pagkakilala kay Christ? Di ba kadalasan anong gagawin yan? Pambira ka yun lang eh. Di ba? Kalalaki mong tao. O, di ba? Oo, ako nga eh. Pero pag ikaw ay Kristiyano na, alam mo, kaya mo yan kasi mabuti ang Diyos. Kasama mo ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Kasama mo ang Panginoon, kaya lahat makakaya. Lagi mong inuulit-ulit, I can do all things through Christ who give me strength. Saan mo matatagpuan? Philippians ano? 13. Very good. Philippians 4:13. Asa na yung langga namin? Ang langga, Philippians and Ephesians ha? Pareho kasi sa kanya yung Philippians. Nalilito siya sa Philippians at Ephesians. Philippians 4:13. So, walang makakapantay sa nararanasan ng mga disciple nung araw na hirap. Walang makakapantay talaga. So, kung ano man yung mga hirap na pinagdadaanan natin, wala sa kalingkingan. Totoo yan. At sabi dyan ni Apostol Pablo, andyan yung patunay. Meron ba? 2 Corinthians, meron ba? Opo. 11. 2 Corinthians chapter 11. 11, verse 23 to 23 29. hanggang 29. Sila ba yung mga lingkod ni Kristo? Tama ba? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa sa kanila, sabi ni Apostle Paul. Para akong isang baliw nagsasalita ngayon. Higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo, hinagupit ng napakaraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. Tama ba yan? At minsay buong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan at mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Naku, may huwad na kapatid.
Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang mabalabal. Bukod sa lahat ng ito, araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga church or iglesia. Kapag may manghihina rin ako. At kapag may nahuhulog sa pagkakasala, labis ko itong ikinakagalit. Akala ko sabi niya, nahuhulog din ako sa kasalanan. Hindi. Labis ko itong ikinakagalit. So, ibig sabihin, open rebuke agad. Hindi niya ito tolerate. Nakita niyo yung mga hirap na pinagdaanan ni Apostle Paul? Pinagdaanan niya ito hindi dahil reliyoso siya, kundi pinagdaanan niya ito dahil ipinagtanggol niya ang kanyang pananampalataya. Tama ba? Pinagtanggol niya na natili siyang tapat sapagkat pagsunod kay Christ. Sa atin ngayon, sabihan ka lang, ayan na ang buwang agin, ayaw mo na kaagad. Ay, ayaw ko na. Makita ka lang na nandito nakasama sa nagwo-worship, nahihiya ka nang maaminin sa tao na ikaw ay worshiper, na ikaw ay follower ni Christ, na ikaw ay born again. Kasi ang tingin mo sa mga born again, buang again. Hello! Sa tao din kasi nanggagaling yon, di ba? Na nagdi-declare sila, nagpapakilala sila, na sila daw ay born again, pero ang layo naman sa buhay. Kapatid, ang pagiging born again ay sa heart, hindi sa muso. Sa puso. At pag nasa puso, magre-reflect sa pagkatao mo kung paano ka mamuhay. Tama po ba? Hindi ka pwedeng mamuhay ng born again pag Sunday, pero Monday to Saturday, nasa mundo ka. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. So, kailangan mag-stand tayo sa katotohanan dahil pinalaya ka ng kapatid. So, ano pa yung verse na pwedeng 2 Corinthians pa din? 1 verse 4 to 5. Sa kabila ng lahat, tayo ay nakakaranas ng kaaliwan o comfort mula sa Diyos. Sa kabila ng mga hirap na ipinaparanas niya sa atin. Tama po ba mga kapatid ko? 2 Corinthians chapter 1. Anong sabi dyan? Verse 1, 4, 5. Inaaliw niya kami sa aming mga katigatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga nahahapis. Tama po ba? Tama po ba mga kapatid? Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. So, encouragement pa rin mula kay Apostle Paul na kung tayo man ay nakakaranas ng iba't ibang problema, hindi ibig sabihin na iniwan na tayo ng Lord. Andoon, mararanasan mo kapatid yung comfort, yung pag-aaliw. Ano ba ang ibang translation nun? Or paliwanag, or pangunawa ninyo pag times na may mga problema. Di ba ang hirap? Ang hirap pangitiin ng isang taong punong-puno ng problema. Pero once na totoo ang kanyang panghawak sa word, sa salita, hindi mahirap sa kanyang i-convert or palitan ng kaaliwan ang kanyang paghihinagpis o ang kanyang pagdurusa. Kasi alam mo na yung mga pinagdadaanan mo temporary lamang, lilipas. Nagkakaintindihan po ba? Dadaan ka lang dyan. Ano bang permanente sa mundong ito? Wala naman. Lahat mawawala. Lahat mababago. Lahat mag-fade. Diba? Pag-ibig lang ng Christ ang hindi nagbabago. Kahit pag-ibig ng kapwa nababago. Tama? Gaano ka-love niyan? Pag marami ng problema, doon na masusukat. Tama mo ba mga kapatid? Kaya kailangan pangawakan mo ang love ni Christ para kahit mag-fade yung love ng iyong partner o ng taong inaasahan mo, hindi ka malugmok ng sobra-sobra. Makakabangon ka agad-agad. Makakayanan mo. Tama po ba? Yung mga word ng teenager o kahit sino man, makaka-move on ka kaagad. O, di ba? Kasi lagi nating sinasabi, mag-move on ka naman. Kalimutan mo na yan. Okay? So, ang pag-ibig lang ni Kristo ang hindi nagbabago. So, meron tayong mga ilang pag-aaralan dyan na mga benepisyo bilang mga tagasunod ni Christ. Sa kabila ng mga hirap
na ating mga nararanasan at mararanasan pa. Ayan ha, mararanasan pa. Number 1, tayo maituturing na mapalad. Sinabi ko na kanina yan. So verse 35 to 36, pinagpala ka kapatid sa kabila ng lahat ng mga hirap na pinagdadaanan mo dahil sa pagsunod mo kay Christ. Kaya sabi niya sa Matthew, bakit ano ba sabi dun sa Romans chapter 8 verse 35 na nakanote sa akin, 35 to 36. Okay, sino makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kaguluhan kaya, kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. So walang makakapag-iwalay sa atin. Bagkus, iturin mo, ibilang mo, i-consider mo ang sarili mo bilang isang blessed o mapalad. Aklat ng Matthew chapter 5, nandyan ba? Opo, verse 10 to 12. 10 to 12. Anong sabi dyan? Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait, inuusig ng mga tao, pinaparatangan ang lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. So kapatid, kung nakakaranas ka man ng mga persecution dahil sa pagstand mo sa iyong faith, tandaan mo, may nauna na sa iyo at mas matindi pa ang mga pinagdaanan. Yung mga pinagdaanan mo, sabi ko kanina, uulitin ko lang, wala yan sa kalingkingan. Sa 2 Timothy 3:12, malinaw na binigyang diin ni Apostle Paul kay Timothy, lahat na nagnanais na mamuhay ng matuwid. Tama po ba? 2 Timothy. Lahat na nagnanais ng bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Ano yung next verse? Meron pa ba? Wala. Yun na. Okay. So malinaw, binigyan niya lang ng supporting verse yung Matthew. So ikaw at ako na patuloy na naninindigan sa pagsunod mo sa ating Panginoong Jesus, ihanda mo na yung sarili mo dahil talagang may pag-uusig. Kadalasan dyan, ititest yung paniniwala mo na nakagisnan mo at i-compare sa ngayon. At nasa iyo ang desisyon, nasa iyo ang pamimili kung mananatili kang nakatayo sa pangako ng Diyos ngayon. Nabuksan na paningin mo nabuksan na ang mind mo. Punong-puno na ang heart mo ng word. So mag-stand ka sa truth. Huwag kang mag-wave. Huwag kang mag-dududa. Huwag kang mag-alinlangan. Ang sabi ng Bible, ang taong nag-aalinlangan ay parang alon na tinatangay ng hangin kahit saan pumunta. Ang sabi ng Lord, walang mapupuntahan o walang mapapala ang isang taong ganyan. Double-minded. Walang pwesto sa langit. Oo, parang ganon. Pabago-bago ang isip. Oo ngayon, hindi ngayon. Maya oo na naman, hindi na naman. Mag-stand ka ng yes, oo, I am Lord's follower, Jesus followers. Ako ay Kristiyano, ako ay anak ng Diyos. Pangalawa pong benepisyo sa kabila. Tayo ay higit sa mananagumpay. Sabi niya sa verse 37 ng Romans. Tama ba kapatid? Verse 37 sa ating teksto, hindi lahat ng ito ating mapagtatagumpayan sapagkat lahat tayo ay higit pang mananagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians 15, tama ba? 57. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. May 2 Corinthians pa ba? 2 Corinthians? Anong sabi? Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming sinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. Amen! Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong
makilala sa Kanya. So, ano ibig sabihin ng ipinarada? Hindi tayo mahihiyang makita. Tama po ba? Hindi natin ikinahihiya na malaman ng lahat, ibahagi sa lahat na nagtagumpay ka, kapatid, dahil sa kabutihan ni Christ sa iyo. Dahil sa pag-ibig ni Kristo sa iyo. Hindi ka nagtagumpay dahil magaling kang tao. Hindi ka nagtagumpay dahil mabuti kang makisamang tao. Hindi ka nagtagumpay dahil hindi ka madamot. Hindi ka nagtagumpay dahil righteous ka. No one is righteous. Only God is righteous. Tama po ba? Naging righteous tayo sa harapan ng Ama dahil kay Christ. Ngayon, kung hindi mo tututuhanin, hindi mo siseryosohin ang relasyon mo kay Kristo, kapatid, ihanda mo sarili mo. Pag dumating ang Lord at maiwan ka, wag na wag kang magpapatatak. Hello? Hindi po pwede ang carnal Christian sa paghahari ng Diyos. Carnal, yung mabuhay ka, 50 sa mundo, 50 sa Lord. 100% sa Diyos. Maaring hindi mo mabago agad-agad ang sarili mo, pero kung sincero ka sa heart mo, Lord, tulungan mo ako. Ayoko na ng ganitong buhay dahil alam ko na hindi ito nagbibigay glory sa iyo. Sa tingin mo, hindi kanya kayang baguhin? Sa tulong ng Holy Spirit, kaya. Kaya ba? Amen. Na kanino ang desisyon? Sa Diyos ba? Sa'yo. Sa'yo. Lahat tayo binigyan ng kalayaan mamili. Anong klaseng buhay? Pero ihanda mo ang sarili mo sa magiging consequence nito. Lahat tayo may free will. Hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Kung tutusin, pwede. Siyang may likha. Sabi ng Bible, kahit buhok mo, bilang niya. Malagas yan pag nagsuklay. Bilang niya pa rin yan kung ilan yan. Ikaw kaya mong bilangin buhok mo? Hindi. Si Lord lang. Kaya mo at alam mo kung gaano, ilan ang nananalaytay na ugat. Kahit siguro gaano kadalubhasang doktor. Hindi niya kayang explain. Pero ang Lord, sabi niya sa Psalms 139, hugis pa lang, hinuhugis pa lang sa bahay. Bata ng aking ina, kilala ka na niya. See? Siyang may-ari sa iyo eh. So may iba ka pa bang tatakbuhan? May iba ka pa bang susulingan? Wala na. Nagkakaintindihan po ba? So alam mo na yung truth. Huwag ka nang bumalik sa kasinungalingan. Huwag ka nang magpadaya. Pag sinabi sa ni Satanas, ay, tikman mo paminsan-minsan. Hindi naman masama. No. Tanggihan mo. Kasi masanay. Hanggang dumating yung punto na manhid na. Makapal na yung puso mo, sanay ng magkasala. Hindi ka na magiging sensitive sa tinig ng Holy Spirit. Kahit nangungusap ang Holy Spirit, hindi mo na marinig. Ang naririnig mo na, ang flesh mo. Kasi yun ang pinapakain mo. Nagkakaintindihan po ba? Tandaan natin, lahat ng bagay pagsusulitan natin sa Lord. Sumunod ka na rin lang, kapatid, sa Lord, lubos-lubusin mo na. Bakit? Hindi mo alam ang bukas. Hindi mo alam ang mangyayari. It's either mauna ka o ang Lord ang dumating mauna. Tama po ba? Walang nakakaalam. Tanging Ama sa langit lang, kahit ang anak. Maging ang anghel, hindi niya alam. Ang Ama sa langit lang. So paano pag nadatnan ka ng Lord na nasa kasalanan ka? Anong mangyayari sa'yo? Kapatid, magsisi na. Kapatid, lumapit sa Diyos. Magbalik loob. Hindi kalugihan, kundi talagang kapagkapakinabang na hindi lang dito sa mundo, kundi sa kabilang buhay. Bakit natin to ginagawa? Dahil naniniwala tayo na hindi tayo taga rito. Nagkakaintindihan po ba? Lahat ng ating tinatangkilik, pinaghihirapan, binibigyan ng value, maiiwan. Wala lahat. Tanging ang mga bagay na may kinalaman sa paghahari ng Diyos ang ating madadala sa Kanyang harapan. So manghihinayang ka bang bigyan ng time ang spiritual life mo? Hello! Monday to Saturday, binigyan mo na lahat. Binigay mo na ang lahat. Hindi ka nagkulang. Ginampanan mo, tungkulin mo sa sarili mo, pamilya mo, sa kapwa mo. Pagdating
pagdating ng Sunday, nag-aalinlangan ka pang ibigay, ang para naman sa spirit mo. Nakakalungkot naman. Tama po ba? Kasi itong flesh na to, kahit anong gawin mong ingat dyan, mabubulok yan, mawawala yan, magbabago yan. Amen po? Pero yung spirit mo, yun lang ang haharap sa Diyos. So kung hindi mo yan pinapahalagahan, kapatid, kawawa ka. So wag nating sayangin. May chance, binibigyan tayo. Ang generation ngayon ay napaka-blessed. Dahil ang generation ngayon, punong-puno ng grace. Apaw-apaw. Pero ang grace ng Lord, may hangganan. Pag dumating na ang Lord, wala na. Yes, it's too late. So mabuti ang Panginoon. Mahal niya ang lahat na kanyang nilikha. Kaya ikaw at ako na nakakaalam, kumilos. Hanggat may chance, may kaibigan ka, may kakilala, kamag-anak, walang relasyon sa Panginoon, naglalabas sa iyo ng hirap, ng pagod, ng problema, pagkakataon mo na, kapatid, ipakilala si Kristo. Amen? I-share ang love. Anak, magulang, asawa, ano pa, biyanan, kaibigan, i-share mo, mahal ka ni Kristo. Mahal ka ni Jesus, namatay siya para sa iyo. Tanggapin mo ang kaligtasang bigay niya. Dahil pwedeng huli na ang lahat. Ngayon, diba nang sabi ni Apostle Paul, ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi bukas. Hindi sa susunod. Uulitin ko, bakit hindi sa susunod? Pwede namang next time na? Pwede namang next year na? Sinong nagsasabi sa iyo na may next year ka pa? Bigyan tayo ng next year bonus, thank you Lord. Pero hindi yan puro sa sarili mo lang dito sa lupa. Binigyan ka ng buhay para gamitin mo sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Pwede tayong maglingkod sa Diyos sa anumang aspeto o sa anumang area ng buhay natin. Hindi lang sa church. Pero, mga kapatid, ang Sunday para sa spiritual na buhay natin. Tandaan natin, mayroon tayong spiritual life. Hindi puro flesh. Hindi puro sa mundo. Lahat may ending. Nagkakaintindihan, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord! At meron pa ba tayong verse dyan? Meron na tayong 3. Tayo ay laging makakaranas ng pagsama at pag-ibig ng Diyos. Nandyan ang Romans 8:31 to 32. Ano bang sabi sa Romans 8? Ano pa ang masasabi natin? 31 to, ano bang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sinong makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak, hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibigay, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Okay. So, ang ibig sabihin ni Apostle Paul, kung sarili niyang anak, hindi niya pinagkait eh. Oo, di ba? Hindi niya pinagdamot. Tama? Yung pa kayang mga kagarampot na pangangailangan natin na ako din ay guilty dito. Madalas marami akong concern, madalas marami akong worry, madalas marami akong kung ano-ano sa utak. Pero, dahil may word, bumabalik ako sa original. Na kung sino ako. Lord, di ba sabi mo? Lord, di ba sabi mo? Lord, di ba sabi mo pag humingi, ibibigay? Ganun ang Lord. Hindi ayaw niya mapahiya siya. Lord, sabi mo. Laging ganun. Pag nag-pray ka, laging, di ba ganun tayo? Pag close natin, di ba MJ? Pag close mo, sabi mo pray. Di ba sabi mo tol? O, di ba? Ipapaalala mo, ibabalik mo. Ngayon yung kausap mo, mahihiya siyang hindi. Ito pa rin, tama? Kasi pinaalala, ay oo nga no, nag-promise ba ako? O, di ba? Ang Lord pa kaya? Lord, di ba sabi mo? Okay. Alam ng Lord yun, hindi sa nakalimutan niya. Gusto niya sa'yo magmula. Kasi gustong-gusto ng Lord na makita at marinig na nakadepende tayo sa Kanya. Amen po ba? Mga bata, mga teenager, huwag yung baliwalain na hindi namin kailangan seryosohin yan. Kasi mga single pa kami. Kailangan nyo ang Lord kaanumang aspeto ng inyong buhay. Love life, pag-aaral, pagsunod sa magulang. Tandaan ninyo pag wala
kayong takot sa Diyos. Mahirap sumunod sa magulang, di ba? Kasi lagi ka nagsasabi, lagi na lang sila ang tama. Wala na akong ginawang tama. O, di ba? Lagi na lang akong mali. O, kayo na magaling. Kasi magulang kayo. Magugulang nga kayo. O, di ba? Ganon ang mga teenager, di ba? Pero pag may takot sa Lord ang batang yan, iiyak yan sa Lord. Lord, tulungan mo ako sumunod sa magulang ko. Kasi sabi mo, Lord, honor your mother and your father. Di ba? Kasi binibless ang mga anak na nag-o-honor sa nanay at tatay. Nagsasubmit. Pero kadalasan sa mga teenager nga nagmumurmuring, di ba? Oo, bata pa man. Kaya nga, bata pa lang, turuan na. Okay? Anong verse pa ang ating supporting dyan? Another supporting verse? Romans 5:6-11. Ano pong sabi dyan, Giselle? Sapagkat nung tayo mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Sunod tuloy-tuloy lang ba? Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Kapatid, hindi sa iyo napupuot ang Diyos, kundi sa kasalanan mo. Amen? Kaya kung namumuhay ka sa kasalanan, napupuot ang Diyos sa kasalanan, ayaw niya na. Kaya pag nag-pray siya, nakaganon. O nag-pray ka, nakaganon. Pero pag ang kasalanan i-surrender mo sa Kanya, aminin mo, Lord, napakahina ako, paulit-ulit ako dito. Nabibigo ka ba? Hindi. Tutulungan ka niya. Kasi alam niya yung heart mo eh. Inaamin mo, hindi mo kaya. Inaamin mo, siya lang ang pwedeng magpalini o maglinis, magpatawad sa lahat mong kasalanan. May verse pa ba, kapatid? Meron pang last verse na bilang benepisyo natin sa kabila ng mga 2 Corinthians chapter 1 pa rin. Meron na ba tayo? Meron na. Naano na natin yan. Okay? So bilang challenge, mga kapatid ko sa pananampalataya, meron ba? Hamon. Ano sabi dyan? 1 Corinthians 16:13. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya, maging matapang kayo at magpakatibay. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Mga kapatid, ibig sabihin lang, kahit anong hirap, anong pagsubok, anumang mga problema na dumating sa atin, magpakatibay kayo. Paano kayo maging matibay? Hindi nyo kayang maging matibay, maging matapang, maging matatag sa ganang inyo lamang. Ang word, ang salita ng Diyos lang ang pwedeng magpatibay sa ating lahat. So anong sabi diyan? Ulitin ko, nothing can separate us from the love of God. Kahit anong hirap yan, kapatid, kahit anong sakit, kahit anong problema, kayang solusyonan ng ating Diyos. Kailangan lang magpatuloy. Magpatuloy ka lang, mag-stand ka sa faith mo. Huwag mong bitawan, huwag mong ipagpalit. Nagkakaintindihan? Huwag ipagpalit sa panandaliang ginhawa ang iyong pananampalataya. Kasi yung panandali ang ginawa habang buhay na pagdurusa. So huwag natin ipagpalit. Ang faith natin ay napakahalaga sa harapan ng Diyos. Ito ay more precious than gold. Tama, diba? So, kailangan pahalagahan natin ito. So, may nakuhang aral ba, mga kapatid ko, sa pananampalataya? Amen. Naturuan tayo, no one or nothing can separate us from the love of God. Kahit hirap, tagutong, tabak, kamatayan man, dapat nga, kung dying ng isang tao, kakapit na lang sa Lord, diba? Pero may taong isinusumpa ang Diyos pag dying na. Kasi sinisisi, bakit siya nagkaganyan? Ako, matakot. Kasi hindi ka makakaiwas.
Hindi ka pwedeng magtago sa kalaliman ng lupa. Haharap ka din sa iyong Creator, susurrender na habang ikaw ay malakas pa. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Tayo lahat ay tumayo. Pwede ko bang anyayahan si Jovelyn, anak? Asa lang? Dito lang. Anak, naiintindihan mo ba ang salita ng Diyos? May nakuha ka bang aral sa itinuro ngayon? Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Salamat. Narinig ko ang inyong mga salita. At nakilala ko, nakita ko ang aking sarili na isang makasalanan sa inyong banal na harapan. Panginoong Jesus, nais kong maranasan ang pag-ibig mo, ang walang hanggan, buhay na alay mo sa lahat. Ngunit ako'y makasalanan. Naniniwala po ako na ikaw lang ang makakapagpatawad sa akin. Ikaw lang magpapatawad sa akin. Kaya naman po, nagpapasya ako ngayon natanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko. Ikaw na ang masunod mula ngayon. Ikaw na ang aking Panginoon. Patawarin niyo po ako sa lahat kong mga kasalanan. Mula sa aking pagkabata hanggang sa ngayon. Linisin niyo po ako ng iyong banal na dugo. Panginoong Jesus, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat. Tulungan niyo po ako mamuhay ayon sa inyong kalooban. Tulungan niyo po ako sumunod sa inyo. Maglingkod sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ang sarap, libu-libong anghel ang nagdiriwang sa langit sa isang kaluluwa na tumanggap sa Panginoon. Let us pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa kalayaang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Mabuting balita ang salita mo na nagpapalakas, nagbibigay pag-asa, nagbibigay buhay, nagpapatatag ng aming relasyon sa inyo. Tulungan mo kaming pagtiwalaan at panghawakan ng katuparan ng inyong mga salita. Tulungan mo kaming patuloy na maisapuso ang katotohanang walang anumang bagay, pangyayari, problema, kabigatan, sakit, karamdaman, kamatayan man ang makakapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo, Diyos. Dahil kahit kailan, di mo kami iiwan, ipababayaan man. Hanggang sa huli, Lord, promise mo sa amin, mananatili ka kung kami ay mananatili sa inyo. Lord, I pray, kayo pong kumumpleto ng message na ito sa puso ng mga anak mo. Tulungan mo silang manatili, lumago sa relasyon sa iyo. Ang faith nila, Lord, ay patuloy na magbunga ng libo-libo, daan-daan para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Amen. Amen at amen. Praise God. So, sarap pakinggan na walang mapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So, tayo po'y dadako sa tithes and offering. So, ito po yung pagbibigay po natin sa Diyos. Ibalik po natin sa Kanya yung para sa Kanya po.
na may kagalakan, kasiyahan sa puso. Ito po ay isang obligasyon ng isang Kristiyano. Ito ay isang privilege bilang manggagawa ng Diyos. So tayo po magbigay ng mula sa puso natin, may kasiyahan, at naway matanggap ito ng Panginoon at magamit sa kanyang mga gawain. So tayo po magbigay. Pera